Good day, grade 8. So, this is the part 2 of domain and range. Kung dun sa nauna, pinag-usapan natin na yung concept pa lang, dito, paano naman i-identify ang domain and range kapag ang binigay na sa atin ay graph. So, dito, madali lang. Kailangan ma-familiarize ka lang sa ating dito, Cartesian plane. So, meron sa Cartesian plane, meron tayong y-axis, yung vertical, at yung horizontal line na x-axis. So, itong y-axis, meron yan value. Yung upper y-axis natin, ito yung 0 nila, yung origin. So, from 0 pataas, lahat yan ay positive number. From 0 pababa, lahat yan ay negative number. And it continues until positive infinity sa upper at negative infinity sa lower. Meaning, yung mga number na sobrang taas na, or yung mga mataas pa sa 1 million, 10 million, 1 billion, trillion, ayun yung infinity. Infinity is a concept. And doon naman sa may x-axis natin, we have positive infinity sa right at negative infinity sa left. So, dito, titignan nyo lang. Ito yung ating graph. Ito. Ayan. So, ano ba to? Wala nakasamang function. Pero ito, i-describe lang natin siya. Ano ba ang kanyang domain? Ano ba ang kanyang range? So, titignan nyo, domain, di ba? Ang domain natin is yung input values, meaning yung mga x values ng ating function. So, dito, tignan nyo yung x values. Imagine nyo lang to, i-extend nyo lang to infinitely. Tignan nyo, isipin nyo, tatamaan niya ba lahat ng values ng x or meron siyang hindi madadaanan? Yun lang. Kapag in-extend mo siya dito, tinuloy-tuloy mo yan, aabot yan dito sa negative 4. Pag tinuloy mo, paabot yan sa negative 6. Ituloy mo pa, pahabain mo ng pahabain, aabot yan dito, walang katapusan. Ganon din naman, nabivisualize niyo ba? Ganon lang Ito naman, kapag in-extend natin to downwards, kaya yan may arrow, ibig sabihin, it will continue. Siyempre, hindi lang dinodrawing ng po, sayang tinta. Ganyan na lang, arrow na lang. Ito naman, extend natin ng sobrang haba. Tingin nyo, tatamaan nyo yung mga positive values. Ito yung positive values ng x. Pag in-extend mo to, o yan, in-extend ko. Tama, violet din yung ballpen ko. 4, 60 namaan. Kung may 7 tayo, sigurado tatamaan din. Kung meron tayong positive infinity, in-extend ko yan infinitely, magkakatamaan din. Magkakaroon tayo ng values ng x sa positive infinity. So, meaning, ang kanyang domain ay x such that x is an element of real number. Meaning, domain natin ganito. Our domain for this is curly bracket. Hindi na natin ginagawa yung nasa unang part na sinusulat natin ng negative na 1, 2, 3. Bakit? Kasi hindi na kasya. Diba? Alangan sulat natin dito, infinity. Negative, magsulat ako ng negative, tas sobrang daming number, isa-isahin ko lahat ng tatamaan niyang value. That is not possible. So, the smart way to do that, or to write that, is x such that x is an element of real number. Tandaan nyo lang to. Ibig sabihin yan, lahat ng x values tatamaan niya. Whatever it may be. Pwede maging negative, pwede maging positive. So, kapag lahat ay tatamaan niya, x such that x is an element of real number ang gagamitin. So, ano ang range naman niya? Next, titignan natin na yung y. So, dito madali lang. Ito yung y natin. Isipin nyo, pag in-extend ba natin to, tatamaan niya lahat ng y values sa positive side? Positive, lahat tatamaan niya? Yes. Ganun din kapag in-extend natin, pababa infinitely, lahat ng y value tatamaan. So, syempre, ganun din. X such that x is an element of real number. Tapos, ganun lang. Or, pwede rin natin gamitin to. Domain is equal to negative infinity to positive infinity. Negative infinity to positive infinity to represent this. But I suggest ganito na lang gamitin natin. Kasi mas, para hindi na kayo. Kasi kapag ganito, may concept pa na aaralin na bago, mamaya malalaman nyo.
Next, number 2. The graph extend infinitely upward, therefore the domain. Hindi pa basahin, sorry. Itong graph na to. Tignan nyo. X value muna tayo, domain na number na to. This is number 1. Number 2 na tayo. Anong domain ni number 2? Tignan lang natin. X values nasaan? Ito. Kapag in-extend natin to, infinitely, lahat ng x value tatamaan obviously sa positive side, ganun din sa negative side. So, sagot dito is D, curly bracket, x such that x is an element of real number. Ganun. Range naman ito. So, ang range nito ay, tignan nyo, it cannot go lower than negative 2. Diba? Kahit i-extend mo yan infinitely, hindi yan bababa ng 2. Ito yung arrow niya, dito ka lang mag-i-extend. So, tatamaan niya lahat ng y sa positive side, pero sa negative side, hanggang kay negative 2 lang siya. Paano yun isulat? Ganito. Y such that y is greater than or equal to negative 2. Close the curly bracket. Ganun lang. Ibig sabihin lang nito, yung y natin, yung y values natin, is greater than or equal kay negative 2. Meaning, pwede siya kay negative 2, but it also covers numbers that is greater than negative 2. Ano yung mga number na yon? Di from negative 2 to positive infinity. Kung gusto niyo naman gawin bilang interval notation, ito, negative 2 kuwit positive infinity. Ibig sabihin, pansinin nyo dito, hindi na siya gumamit nung parenthesis na ganito, yung grouping symbol na ganito. Gumamit siya ng bracket. Bakit bracket? Ibig sabihin ng bracket, included. Meaning, si negative 2 included. Kapag grouping symbol lang, ibig sabihin yan, hindi included yung number or approaching lang doon. Ganun. So, kaya I suggest na ito na lang gamitin natin kasi mas madali para sa akin. Mas madali rin mag-check. Next, 3. Kasi kapag paiba-iba ang ginamit nyo, kunyari, isang student, ito ginamit. Tapos yung iba naman, ganito. 'Di ba? Magulo mag-check. Kaya kung pwede, lahat ito na lang gamitin. Mas flexible pati ito gamitin. Mas flexible. Kapag ganito kasi gagamit ka pa ng union intersection eh. Sa higher level, maintindihan nyo kung ano sinasabi ko. Pero ngayon, siguro, hindi pa. Pero at least sinabi ko, di ba? Next, ito, medyo magulo siya. Pero, huwag kayo matakot dahil mukha lang yan, magulo. Tignan lang natin yung arrow. Arrow lang. Yung arrow kasi nagsasabi kung sa paanong paraan tayo mag-extend. So, mukha lang siyang ganyan-ganyan. Pero sabi ng arrow niya, dun lang siya mag-extend. Pag ganun lang. Ito rin naman yung kabila, nakaturo rin sa taas, hindi naman sa baba. So, pag ganun lang siya. So, from this perspective, makukuha natin yung domain agad at range. Arrow lang titignan ha. Pag in-extend natin to, mako-cover natin lahat ng values ng x. Meaning, kapag in-extend natin infinitely, ang domain natin ay magiging x such that x is an element of real number. Or, lahat ng x values tatamaan niya. Ganun lang. Yung y naman natin, y such that y, tingin natin lahat ba mako-cover niya. Pag in-extend natin to, lahat ng positive value ng y, in-extend natin, lahat ng positive value ng y, matatamaan. Pero, it cannot go lower than negative 3. Diba? Negative 3 ba to? Tama, negative 3. It cannot go lower than negative 3. Tignan nyo sa graph. Diba? Hindi naman siya bumaba ng negative 3. At kahit i-extend mo to infinitely, nakaturo pareha sa taas, meaning hindi siya bababa. Pataas lang siya. Hanggang dito lang siya kay negative 3. Yung pinakamababang value ng y niya is negative 3 lang. Hindi negative infinity. Hindi negative 4, hindi negative 5. Negative 3. So, y such that y is greater than or equal kay negative 3.
Tapos, next number 4. Ito. Sabi ko kanina, titignan lang yung arrow. Kahit gaano pa kagulo yung graph, arrow lang titignan. Paano pag wala ng arrow kagaya nito? Tuldok na lang at isang open dot. Ano ibig sabihin yan? Kapag meron kang dot na naka-shade, meaning the value in here is included. Pero kapag naman open, ibig sabihin hindi included yung mismong number. Si 6, malalaman nyo kung ibig sabihin. So dito, maintindihan mo lang muna ay yung ating graph ay hindi nag-e-extend. Hanggang ganyan lang siya. Kung ano makita mo sa kanya ganyan, hindi na mag-extend yan. Kasi walang arrow eh. Arrow lang naman yung nagsasabi na pwede mo na extend infinitely, tuloy-tuloy, masakop mo lahat. Dito walang ganon. Tuldok lang. Isang maitim na tuldok, isang tuldok na puti. Puti ba? Hindi. So, ibig sabihin nito, ito ay included, ito ay excluded. Siyempre, kabaliktaran. Dito, si 5 ay kasama sa ating graph. Meaning, yung value ng 5 kasama sa, kung gagawa tayo ng table of values, kasama si 5. Pero dito, open dot, meaning si 6, hindi kasama. O, ganito siya gawin. Domain is x such that x, yung x dito ko nilagay. Bakit? Kasi x natin is greater than or equal kay 5, negative 5. Greater than or equal kay negative 5. Ito yung negative 5 natin. So, greater than or equal. Meaning ng equal, kasama siya. Equal to 5. At greater than. So, papunta dito. Papunta sa positive value. Tignan nyo daliri ko, dahan-dahan pumupunta hanggang kay 6. Pero dahil open dot siya, hindi siya equal kay 6. Muntik lang maging equal. Less than lang. 6. So, greater than or equal kay 5, meaning yung x natin ay mas mataas kay 5 or pwedeng rin kasama si o equal or greater than. So, any number starts from 5 and greater than 5 kasama sa ating graph at less than 6. Dalawa yung condition niya. Less than 6. Hindi siya aabot ng 6. Less than 6 lang. Kasama si 5, si 4, kasama si 6, si 5.9, 5.99, 5.99999. Kahit approaching lang siya kay 6. Pwede yung 5.9999999 pero never siyang makakarating kay 6. Ganun yung ibig sabihin niyan. So kapag ginawa natin ganito, x such that x is greater than or equal to 5 and less than 6. Ganun, dalawa yung condition niya. Next number, hindi, yung range pala natin, sorry. Range natin ay, syempre, nasan lang ba yung range natin? Na kay 4 lang. So, y such that y is equal to 4. Diba? Hindi naman siya pumunta sa kahit saan. Hanggang 4 lang siya. Constant siya. Next, number 5. Last number. Ito. Isa siyang parabola. Pag ganun siya. Tignan natin. Domain niya, mas madali ito kaysa kay 4. Ito yung meron na naman tayong arrow. Kaya medyo familiar na tayo. Pababa lang. Tinuturo niya pababa. Meaning lahat ng negative value ni y kasama. Si x naman, mukha lang hindi makakasama lahat ng value ng x. Pero makakasama yan. Kasi pag in-extend mo yan, continuously and infinitely, matatamaan at matatamaan mo yung values ni x. Walang nagsasabi, walang nagbabawal. Walang tuldok, walang open dot na nagsabi na, oops, hanggang dyan ka lang. Wala. Tuloy-tuloy yan. At kapag tuloy-tuloy yan, eventually makakapunta dito sa mga negative values until negative infinity at positive values until positive infinity. So, x such that x is an element of real number. Then, range natin ay y such that y, tingin. Ang pinakamataas niyang value na nakuha or yung vertex niya
is 4. Yung y na vertex ay 4. So, this is less than or equal to 4. Tama? Yung y niya ay less than or equal, meaning kasama si 4, at yung lahat ng number na mas bababa kay 4 until negative infinity. So, that's it. That's the answer. So, kailangan lang kapag graph analyzation, tignan maigi, then aralin yung mga example na available. Next, after that, ayun, last part na tayo, yung domain and range of a function represented by equation. But, ikat ko na dito yung video, masyado na mahaba. Balik tayo dito. So, kapag graph, tandaan nyo lang, tignan nyo lang maigi yung graph. Kung may extend ba siya o mapuputol o hanggang dun lang. Then, tandaan, domain, lahat ng value ni x. Range, lahat ng output value or lahat ng value ni y. So, that's all. I hope you understand what we study here. Defining domain and range of a function represented in graph. So, that's all. Grade 8. Thank you for watching. Goodbye.